yung blanket disclaimer ay pag-amin ko po na ang research materials na nilalaman ng aking talumpati ay batay sa mga pag-aaral ng mga ginagalang na eksperto. Pero ano po nangyari? Doon po sa tinatawag nating internet, yung Twitter, Facebook, mga blog sites, ako na po yata ang kauna-unahang senador ng Pilipinas na naging biktima ng cyberbullying. Na yung iba meron pang sinusulat, gusto raw kong kasuhan sa pangyayaring ito. Gusto ko pa alam sa kanila na wala pong krimen na plagiarism sa Pilipinas. Kahit hanapin ninyo sa Revised Penal Code, sa Intellectual Property Code, at maging sa Special Penal Laws, wala kayong makikitang krimen na plagiarism. Matatalino po mga Pilipino eh. I-address ko po ito sa ating mga mahal na kababayan. Kilala po ninyo ako eh. Ang buhay ko po, open book. Kilala niyo pinanggalingan ko. Kilala po ng karamihan sa ating mga kababayan kung sino asawa ko, kung sino mga anak ko, ilan ang mga anak ko, kung sino yung mga kapatid ko, kung sino yung pamilya ko. Alam po nila lahat, yung mga naninira po sa akin, sa blog, sa Twitter, sa Facebook, sa dyaryo. Kilala niyo ba sila? Hindi. Sa katunayan, may mga account pang mga fake eh. Hindi po ba? So alam po ng mga kababayan natin yan. Pati po yung mga naninira sa dyaryo. Ang papel sobrang ang duduno. Ang tanong, alam ba natin kung sino sila? Matino ba sila? Mabait ba sila? Lasenggo ba sila? Nananakit ba sila ng asawa? Hindi natin alam kung sino ito mga ito, pero ang gagaling manira. Mas gusto ko na maging payaso at pasayahin ng mga tao kesa sa kanila na nagsasabi ng masama laban sa kapwa. Doon po sa programang Eid Bulaga, daan-daan po ang mga taong tinutulungan nun, araw-araw, libo-libo, milyon-milyon na tumatangkilik. Samantalang itong mga tumutuliksa at namiminta sa atin, ilang kaya ang natulungan na nila? Pangongopya daw yun. At dapat daw yun, may mga attribution at kung ano-ano. Kapag ginawa po natin yan, lahat ho ng kakanta ng magkaisa, lahat ng kakanta ng balat kayo, lahat ng kakanta ng kanta ng BST and Company, pag hindi ho sinabing ako composer, pwede kong i-charge ng plagiarism kung maniniwala tayo sa kanila. Kung tama yung iniisip nila. Ano ha? Ngayon, tula po ito. So yung last two paragraphs goes like this. Di wala nang titingin sa katalogo. Ano? Ipagbawal mga sumusunod sa uso. Mga impressionists, ipakulong na ninyo. Pati na rin si Willie Nepomuceno. Ang masama lamang pagdating sa gayahan ay yung masasamang asal ang tularan at kopyahin ang pera at lagda ni numan at gayahin ang pilay at may kapansanan.